Ito na po ba lahat ng bagahe nyo? Oo. Hello? Oo. Ako to. Masyado ko nagustuhan ang lugar na to. Pinangalanan ko na nga eh. Oo. Matanong ko, sino bang nag-design ito? Ang ganda kasi eh, iba ang pagkaka-design. Oo. Ganun ba? Siya nga pala, salamat uli sa mga furniture pati sa stereo ha. Oo. Okay, sige. Tatawag na lang ako ulit sa'yo. Okay. Good morning. Bagong lipat ako sa... Magandang umaga. Good morning. Kumusta po kayo? Teka, hindi pa ba siya kumukulo? Wow! Mukhang ang sarap-sarap niyan! Gutom na ako! Sandali na lang! Kagagaya ko pa lang ng sibuyas at carrots! Isa? 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 Dalawa? 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 Tatlo? Wow! Panalo! Ulitin natin. Mula sa part na Merry Christmas, ulitin natin. Ay, sumbay ka Pasensya kasi. na. Ano ba naman Pasensya yan? na. Sige, rolling na direct. Goal na tayo sa oras, oh. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas!
Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Hi, ako ang dating tenant ng lugar na to. Sumulat ako sa'yo dahil meron sana akong hihilinging pabor. Meron kasi akong hinihintay na sulat. Kung sakaling may dumating na sulat para sa akin, pwedeng paki-forward na lang sa address dito sa baba? Maraming salamat. Best wishes, Jana Kim. December 21, 1999. P.S. Yung bakas ng aso sa may pinto. Nandyan na yan simula pa nung lumipat ako. Sinubukan ko na yung tanggalin pero walang nangyari. Pag nagtagal, masasanay ka na rin dyan. Hello? Ikaw pala. Hindi. May hinihintay kasi akong tawag. Pasaway talaga siya. Kainis. Merry Christmas. Magandang araw. Pabili ng Yossi. Kumuha ka na lang sa bandaron. Ano nga pala yung nakasulat dun sa harapan ng bahay mo? Hindi ko maintindihan. Alin, yung Ilmare ba? Ibig sabihin nun ang dagat. Dagat? Alam mo ba kung anong dagat? Aalamin ko pa lang. Sige. Yung tinitirahan ko ngayon, may tumira na ba ron? Anong ibig mo sabihin? Katatapos lang ng tsahin mo yan nung nakaraang buwan. Bagong-bago ang bahay na yon. Brand new. Mahal, nakahanda Salamat. ng pagkain.
Ikaw talaga. Kung gusto mong magtago, huwag mo kaming pahirapan. Dinala ko yung ibang trabaho mo nung iniwan mo sa school. Patawa ka. Anong trabaho dun? Gusto mo na siya? Gusto ko nga palang ipaalam na aalis na ako. Dumaan lang ako pero papunta na ako ng airport. Ganun ba? Kung ganon, nagmamadali ka pala. Ang totoo niyan, gusto ko magpasalamat sa'yo sa... Pag-aralan mo ng lahat ng meron doon. Mas gugustuhin kong matutunang buksan ang puso ng iba. Tama ng daldal. Baka mahuli ka sa flight mo. Halika na. Grabe. Ang ganda naman dito. Dadalawin uli kita minsan. Tara na. Oh! Hoy! Teka! Hoy, huwag ka magkalat! Yung bakas ng aso sa may pinto. Nandyan na yan simula pa nung lumipat ako. Sinubukan ko na yung tanggalin pero walang nangyari. Pag nagtagal, masasanay ka na rin dyan. Good afternoon. Si Miss Elmer. Hindi, Ilmari po yun. Elmar o Elmer, pareho lang yun sa akin. Manong, nabenta na ba yung bahay? Wala, bakante pa rin. Pwede ko bang tingnan? Nandun yung susi, kunin mo na lang. Good afternoon po. Kamusta? Mahal, gusto mo ba ng noodles? Damihan mo.
Sa tingin ko, kailangan kong sagutin yung iniwan mong card. Ako ang unang tenant ng Ilmare. Mukhang nagkamali ka ng padala ng card. Alam kong may hinihintay kang mahalagang sulat. Kaya mas mabuting i-check mo uli yung address para makasiguro ka. Sincerely, Stephen Han. December 28, 1997. P.S. Paano mo nalamang Ilmare ang pangalan ng bahay na to? Ang totoo, hindi ko alam kung paano napunta dyan ang card ko. Pero sana lang, hindi mo ako ginugood time o pinagtitripan. Huwag mong pakialaman ang mail ko. Sincerely, Jana Kim. December 29, 1999. P.S. Sana hindi totoong taga 1997 ka. Jana Kim. Matatapos na kasi ang 20th century. Siyempre naman, gusto ko lumabas tulad ng iba. Oo nga. Kaya lang, may trabaho ako. Kaya hindi ako pwede. Ako magbabantay. Talaga? Oo naman. Nandyan ka pa? Saan tayo magkikita? Pitong libro ang nabasa ko. 2001. Sandali. Salamat. Five, 4, 3, 2. Gertrude, pakinggan mo to. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero napupunta sa mailbox ko yung mga sulat mo. Kailangan mo maghanap ng ibang paraan para makuha mo yung hinihintay mong sulat. Sincerely, Stephen Han. January 7, 1998. P.S. Hindi kita ginugood time. Totoong sinulat ko to sa taong 1998. Miss Kim, isa kang radio talent. Ako, isang comic book store owner. Ako at hindi ikaw ang dapat magkwento ng ganyang klaseng storya. Alam ko, pero ang weird eh. Mas marami naman ako nababasang comic book sa'yo. 1998? Hello? Friend! Nag-iisip ka ba? Talaga? Nag-i-snow nga. Naaalala mo ba yung araw na yun? Yung nag-snow lang grabe. Muntik na tayo mamatay nung panahon na yun, di ba? Ha? Ah, oo.
naalala ko yon. Nakakatawa nga eh. Ako kasi yung tipo ng taong masyadong na-excite sa snow. Nga pala, pwede mo bang bantayan uli yung store ko bukas, please? Okay, sige. Aha, salamat! Bye! Okay! Tol, patulong naman, Tapusin oh. nyo na yan! Tara! Okay po! Diyan, luwag mo lang dyan. Mr. Han! Ano ginagawa niyo dyan? Uwi na tayo! Sige! Kanina ka pa nakatingin sa langit ah. Ayon, iniisip ko kasi kung tatakpan ko ba yung control box. Wala namang weather advisory. Baka gusto niyong uminom bago umuwi. Okay ako dyan. Mag-i-snow ng matindi mula January 9 ng 1998. Kung talagang nasa 1998 ka, ingatan mong hindi ka magkasakit. May virus kasing kumalat nung panahong yan. Maski nga kami, nabiktima ng virus na yon. Hach! Hach! Dear Jana, tama ka. Nagkatotoo nga yung sinabi mo. Nagka-snow nga simula ng January 9 at naging matindi nga yun. Pero sa kabila ng warning mo, sinipon pa rin ako. Naisip kong malamang psychic ka. Hindi kasi ako makapaniwalang nabubuhay ka sa future. Imposible yun. Psychic? Hindi ako psychic. Ayaw mong maniwala, ah? Maski ako, hindi rin ako makapaniwalang nabubuhay ka sa taong 1998. Pero kahit ganon, sa palagay ko hindi ka rin naman nagbibiro o nanggu-good time. Sana nga psychic ako para masabi ko kung anong mangyayari. Mas maganda kung ganon. Pero kung sakaling matanggap mo yung sulat na hinihintay ko, pakipadala na lang sa akin, ha? Tara, Teka, meron pa akong kailangan puntahan. wag na. May competition pa bukas. Magpupuyat na lang ako. Uy, bakit kailangan natin tumigil dito? Totoo nga ang sinabi niya. Anong sabi mo? Ano kaya itsura niya? Sino? Yung babaeng nakatira dyan. Sira ka ba? Sino titira dyan? Hindi pa yan gawa. Teka, anong nakakatawa? Cola! Tignan mo, oh. Kakain na yung mga isda. Meron pa akong isang tanong. Aso? Malamang si Colang tinutukoy mo. Ikaw ang una niyang amo, pero bakit mo naman siya iniwang mag-isa? Noong una ko siyang makita, awang-awa ako dun sa aso. Pagala-gala siya sa Pagala-gala Ilmarin siya nung sa una ko Ilmarin. siyang nakita. Para siyang tao kong matulog, no? Hoy, ikaw pala si Cola.
Lola! Lola! Sa tingin ko, nagkaroon ng diferensya ang oras. Imposible naman kasing mabuhay si Cola ng sabay sa dalawang magkaibang panahon. Dapat isa lang sa atin ang kasama niya. Pero sinusumpa ko kasama ko talaga siya ngayon. Nandito siya sa bahay ko. Yung mailbox. Tama. Oo, sa tingin ko tama ka. Hindi ko magagamit ang hairband mo. Masyado kasing maiksi ang buhok ko para gumamit ng ganun. Kung ganon, ba't di mo subukang magpahaba? Gift ko yan sa'yo. Tayo na para sa ating picnic! Hindi na ako makapaghintay! Hindi na ako makapaghintay! Tara na! Bilis! Naiiwan na ko yung baunan ko! Meron bang may susi sa inyo? Wala po! Pasensya na! Pasensya na, hindi ko dala. Sa susunod, huwag niyong kalimutan dalhin! Sige! Hindi na ako makapaghintay.
Hello? Hello. Pwedeng malaman kung sino ka? Ako si Mr. Worm. Mr. Worm, dito ka ba nakatira? Oo. Dito nga ako nakatira dahil ito ang bahay ko. Noon, ang akala ko, pag nagmahal ka, masaya ka na habang buhay. Kung minsan, nakakatulong ang pagluluto. Kung gusto mong malaman kung okay ang pagkakaluto sa pasta noodles, ihagis mo yan sa dingding. Kapag dumikit, ibig sabihin, okay yun. Kamusta? Mas okay na ba ang pakiramdam mo? Kaya nahihirapan tayo. Dahil patuloy pa rin ang pagmamahal. Nandito pa rin yun at hindi yun basta mawawala. Yun ang dahilan kaya hindi nagiging madali ang lahat. Naniniwala akong mas maganda na yung nagmahal ka at nabigo. Kesa naman kahit kailan hindi mo naranasang magmahal. Sana mas gumaan na ang pakiramdam mo, Jana. May potensyal yung design mo. May iba ka pa ba? Sinasabi ko lang naman, di hamak na mas bagay kang isang architect kaysa sa isang simpleng construction worker. Bakit? Sa tingin mo magandang tingnan yung magwi-withdraw ka bago mag-graduation? Ay nako, ang pinakaayaw ko kasi sa lahat, yung mga hipokritong nagsisermon tungkol sa family values. Locos talking. Kaya nga nag-iisip akong umalis na lang eh. Alam mo, ibang kinikilos mo lately.
Pakiramdam ko parang sinasalakay ako ng mga alaalang mas gusto ko na lang na kalimutan. May mga alaala ka bang gusto mo nang kalimutan? Lola, ngayon ko lang nalamang nakakatulong din pala ang paglalaba. Salamat sa pagtulong mo sa paglilipat. Malaking tulong yon. Sinikap ko maging isang mabuting kapitbahay sa'yo. Kaya lang, pwede bang itigil mo nang pag-iiwan mo ng chocolate sa mailbox ko? Ayoko nun eh. Kapag natutunaw kasi yung mga chocolate na yon, nalalagyan ng chocolate yung mga sulat ko. Chocolate. Chocolate. Ayoko nun eh. Kapag natutunaw kasi yung mga chocolate na yon, nalalagyan ng chocolate yung mga sulat ko. Nalalagyan ng chocolate yung... Ano ang gusto kong makuha uli mula sa 1998? Naalala ko, binigyan ako noon ng kaibigan ko ng isang tape recorder para sa pagpapractice ng voice acting. Kaso nawala ko yun. Nung tinignan ko sa diary ko, February 11 ko pala yun naiwala. Nasa train station ako noon pauwi ng bahay. Lagi ako nauupo sa huling bench na nakaharap sa south. Nawala ko yung tape recorder ko nung gabi ng February 11. Kaya may suggestion ako. Kung gusto mo akong makita, pumunta ka sa train station sa gabi ng February 11, 1998. Paparating na po ang tren. Kung maaari lang po, huwag lumagpas sa yellow line. Pumila lang po ng tama. Ang bilis mo naman magbisikleta! Hintayin mo naman ako! Hintay! Anong ginagawa mo? Yan yung nawala mo dati ah. Gertrude, pakinggan mo to.
Teka, sino naman to? Gusto ko magpasalamat sa pagbabalik mo sa recorder ko. Dahil doon, pinadalhan kita ng 2 regalo. Pero yung isa, hindi ako sigurado kung matatanggap mo. Buhay kasi yun. Sana, gamitin mo yung earmuffs para hindi ka masyadong ginawin. Nga pala, kung sakaling meron kang kailangan, sabihin mo lang sa akin. Dito! Dali, kilos! O kailangan pa namin ng tulong dito! Buhatin mo to. O, nandiyan na, nandiyan na. Tinawagan ako ng tita mo. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin sa'yo. Pero malamang mas apektado ka pa kaysa sa akin. Wala akong alam tungkol sa problema niyo sa pamilya. Pero yung taong nagpalaki sa'yo, yung tita mo na ang nagsabi sa akin. Huwag mo daw kalimutang bisitahin ang daddy mo. Room 703 ng Jung-Ang Hospital. Sa year 2000, meron ka bang makikitang kahit na anong balita tungkol kay Professor Han? Oh? Ito yung El Mare. Nahihirapan akong tanggapin ang pagkamatay ng tatay ko. Pati na ang pagmamahal ko sa kanya. Hello.
Nandito na ako sa bahay ngayon. Okay lang naman. Teka, nilagay mo ba yung libro sa loob ng mailbox? Nalagay mo? Okay, sige. Oo, kukunin ko na lang. Steven, alam mo, merong 3 bagay na hindi mapipigil ng tao. Pag-ubo, kahirapan, at pagmamahal. Pag pinigil mo yon, mas lalo lang yung lalabas. Pero, may mga pagkakataon talaga na mas gusto mo na lang itago yon. Pag nararanasan ko yon, umiiyak na lang ako. Umiiyak ako ng umiiyak hanggang sa tuyo ng luha ako. Ang pagmamahal kasi, isa yung sakit na tayo rin lang naman na nagbibigay sa sarili natin. Sana, mahanap mo ang kapayapaang hinahangad mo. Kung titingnan, parang napakalungkot na lugar ng Ilmare. Pero dahil sa pagmamahal na nasa loob nun, makakaramdam ka ng init at kaginhawahan. Iba-iba ang paraan ng pagdating ng pagmamahal sa buhay ng tao. Pero sa kabila ng lahat ng yon, iisa lang ang pagmamahal. Medyo nahuli ang pagdating ng libro, pero sana makatulong sa'yo ang libro ng daddy mo. Para mas maintindihan mo siya. Maggie! Tita! Hello! Mabuti naman at napasyal ka. Good girl ka ba? Kumusta ka naman? Okay lang po. Kumusta na si Papa? Ay, nasa Seoul siya. Pumunta siya sa conference ng mga principal. Pumasok na tayo. Halika na. Jana, lahat ng taong minamahal ko, hindi ko maabot. Malalayo sila. Sa tingin ko, yun ang dahilan kaya nangungulila ako sa kanila. Nung iniwan ako ng daddy ko, 7 taon pa lang ako nun. Cola? Kumain ka na? Gusto mo ba si Mr. Fish? Cola, aalis muna ako sandali. Bantayan mo tong bahay, ha?
Lamig naman. Paparating na po ang tren. Kung maaari lang po, huwag lumagpas sa yellow line. Pumila lang po ng tama. Nasara na po ang pintuan. Excuse me. Nakita kita sa train station kanina. Nakaputi kang sweater. Tapos meron kang itim na muffler. Isa rin kapansin-pansin sa'yo yung mahaba mong buhok. Medyo matagal ka nang hindi sumusulat sa akin. Kamusta ka na? Kung minsan makakaramdam ka ng pag-iisa sa El Mare. Naramdaman ko yun nung nakatira pa ako dyan. Steven, gusto mo ba maglibang? Una, pumunta ka sa isang convenience store. Tapos, bumili ka ng beer. Inumin mo yung beer na binili mo. Tapos, pag nainom mo na, tumakbo ka na mabilis. Tapos, sumakay ka sa ride sa isang theme park. Kakaibang pakiramdam ng adrenaline rush pag ginagawa yun. Habang nakasakay ka,
Sige, ako naman ngayon. Magbas ka papuntang Beaumonry. Bumaba ka sa Mulmok. Dun sa boulevard na maraming puno sa gitna at gilid. Mahilig ka bang maglakad? Maganda ang lugar na yon para sa paglalakad. Kahit nag-iisa ka lang, makakapag-isip-isip ka ron. Mas gagaan ang pakiramdam mo. Maglakad ka lang. Kapag nagsisimula ka ng makaramdam ng pagod, meron kang makikitang isang maliit na coffee shop. Minsan pumupunta ako ron para uminom ng wine. Umiinom ka ba ng wine? Sabi nila, ang mahilig daw sa wine, malulungkot na tao. Pero sa akin, hindi yon mahalaga. Nagpa-reserve ako sa coffee shop na yon ng isang wine na bubuksan sa year 2000. Sabihin mo sa akin kung nagustuhan mo, ha? Sabi nila, habang tumatagal daw, mas lalang sumasarap ang wine. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Nag-enjoy ako. Ikaw, nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy din ako. Kaya lang, ngayon pa uwi na ako sa bahay. Medyo nalulungkot na naman ako. Gusto na talaga kita makilala ng personal. Yun ay kung okay lang sa'yo. Kola, tingin mo magkikita kaya kami? Pwede ka bang pumunta sa Jeju Island? Binabala ko kasing umuwi sa bahay namin sa susunod na linggo. Kola! Kola! Ay, nako. Kola. Imimit ko na si Jana. Ano kayang gagawin namin for 2 years? Oh. Nakita mo na ba yung pictures? Yung Coral Beach na yun. Doon ko pinapangarap na tumira. Alam mo, pag nakita mo yon, siguradong papangarapin mo rin magtayo ng bahay sa lugar na yon. Nga pala, ang date natin, sa March 11, 2000, ng 3 p.m. Magkita tayo doon sa Coral Beach. March 11, 2000. Sabado yun, ah. Huwag mong kakalimutang meron lang akong 1 week. Samantalang ikaw, medyo matagal pang hihintayin mo. Meron ka pang mahigit 2 years para makapaghanda. Iha, hindi ka pa ba matutulog? Matulog na po kayo. Bababa rin ako maya-maya. Dapat sanayin mo matulog na maaga.
Konti ba? Ingat kayo Konti dyan, ba? ha? Mabigat yan. Bante. Doon mo dalhin. Dahan. O yan, okay na yan. Haluin mo to. O sige, sige. Excuse me. May tutulong ba ako? Wala. Tinitingnan ko lang to. Bahay ba yung tinatayo nyo rito? Tama. Ikaw ba yung titira sa bahay na yon? Hindi. Nandito lang ako para tumulong sa construction. Bakit mo naitanong? Wala. Curious lang ako. Ang ganda kasi ng drawing nitong bahay. Isa sa seniors ko nag-design yan. Bagay na bagay siya sa lugar na ito. Dinesign daw niya yan para sa mahal niya. Sige, mauuna na ako. Good luck na lang sa construction. Matagal kitang hinintay. Alam ko namang matagal na panahon ng 2 taon. Pero naghangad pa rin ako na sana. Dumating ka. Pero mukhang masyado akong umasa. Alam kong hindi ako dapat umasa lagi. Dahil mas madalas na nauuwi lang sa wala ang lahat. Kaya lang, gaya mo, lahat ng taong mahalaga sa akin, nasa malayo at hindi ko maabot. Ano bang mga nangyari sa'yo sa loob ng 2 taong yun? Sana, nakalimutan mo lang na magkikita tayo. Hindi ko pwedeng makalimutan ang ganung pangako. Lalo na kung alam kong ganito kaganda ang lugar na pupuntahan ko.
Yung mga sulat ni Steven, parang maliliit na piraso ng kaligayahan. Pero sa kabila nun, parang meron pa rin kulang. Dahil ba yun sa pagkawala ni Ji-hoon? O dahil sa hindi ko magawang makita si Steven? Pasensya na, may sira yung makina. Balik kayo after 30 minutes. Talaga? Okay. Merienda na lang muna tayo. Coffee na lang Sige. tayo. Sagot ko kayong lahat. Coffee lang ha. Kuripot ka talaga. Imagine kung wala ng animation, wala ng trabaho para sa atin. Hay nako, ang dami na nga nating kalaban. Ang dami na kayang big productions. Kung sa bagay. Matagal ka bang naghintay? Hindi, kararating ko lang. Nga pala, tungkol sa ating engagement. Kung gusto mo, ituloy natin ngayong buwan. Sigurado ka? Kung okay lang sa'yo, gusto ko sa susunod na Miyerkules na. Okay lang. Tara na, okay na siguro. Bakit ba kasi nagmamadali ka? Hindi ako nagmamadali. Ang tamad mo kasi. Pwes, sandali na lang. Pagkatapos ng ginagawa kong animation, mas magkakaroon ako ng time. Buti naman. Akala ko makakalimutan ko siya. Pero, nung marinig ko ulit ang boses niya, pakiramdam ko biglang nasira ang lahat. Alam kong meron na siyang ibang mahal. Kaso hindi ko pa rin magawang lumimot. Ang sakit pa rin. Hindi ko pa rin siya maalis sa isip ko. Please, tulungan mo naman akong pigilan siyang iwan ako ng tuluyan. Alam kong hindi ko dapat hilingin to sa'yo. I'm sorry. Patawad, Stephen. Paparating na po ang tren. Kung maaari lang po, huwag lumampas sa yellow line. Pumila lang po ng tama
Sorry, ngayon lang ako dumating. Gutom ka na ba? Kain tayo. Ibig mong sabihin, hindi ka pa kumakain sa mga oras na to? Hindi pa rin. Nagugutom na nga ako eh. Tara, sabay na tayo. Isa lang ba akong estranghero para sa'yo? Doon na lang sa dati. Tara na. Talaga bang isa lang akong walang halagang estranghero para sa'yo, Jana? Magsasara na po ang pintuan. Gertrude, tama lang ba yung desisyon kong huwag sumama kay Jihon sa US? Tama ba yun? Siyempre naman. Hoy, makakahanap ka rin ng true love mo. Nakaabot ka na rin na ganito katagal, di ba? Kalimutan mo na yung taong yun. Gusto ko rin gawin yung sinasabi mo. Career at love lang naman ang mahalaga sa akin. Ang pinakamasayang sandali sa akin ay pagkukunin ko ng sulat mo. Gusto ko yung feeling habang sinisilip ko yung mailbox at nakatayo ng malapit sa Christmas lights mo. Ikaw pala. Hindi madaling mag-aral ng animation. Tapos nasa Amerika ka pa. Nung una kinaya ko. Dahil sa mga sulat mo. Pero napagod din ako. Pagkatapos nun, may nakilala ko at naging close kami. Sorry ha. Kung sumama ka lang sa akin sa Amerika, hindi mangyayari to.
Please, tulungan mo naman ako na pigilan siyang iwan ako ng tuluyan. Alam kong hindi ko dapat hilingin sa'yo to. I'm sorry. Patawad, Steven. Tutulungan kita. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin kung ano talagang nararamdaman mo? Konti lang ang oras natin. Sana, naalala mo ba yung unang mo sulat? Sabi mo best wishes sa pagtira ko sa Ilmare. Yung pagkakakilala nating dalawa, naniniwala akong isa yung biyaya. Sa pagkakataong ito, gusto ko sanang ibalik sa iyo ang best wishes na yan. Gusto kong magpasalamat sa iyo para sa lahat-lahat. Paalam. Uy, ako, Bia. Ako rin. Wala akong assignment. Excuse me, nasa na architecture department? Doon sa building na yun. Sige, salamat. Teka, mali yata yan eh. Oo, mali yan. Grabe ka talaga. Nagreklamo ka na maliit yung kwarto mo nung assistant teacher ka pa lang. Pagkatapos kayo, nagreklamo ka pa rin. Excuse me. Sandali lang. Pareho pa rin kasi ang buhay. Gusto ko lang malaman kung anong susunod na schedule. Meron ba kayo week after next? Next month? Sige, I'll hold. Excuse? May tutulong ba ako sa inyo? Dinasay ng kaibigan ko yan para sa isang Miss Kim daw. Isang car accident eh. Please, tulungan mo naman ako na pigilan siyang iwan ako ng tuluyan. I'm sorry. Patawad, Steven. May pupuntahan daw siya sa UWI doon nung mangyari ang aksidente. Doon lang sa tapat ng bahay na yon.
Please, Steven. Please. Please, Steven. Nakikiusap ako. Pakiusap. Kailangan mabasa ni Steven yung sulat. Steven, please, huwag kang pumunta ron. Kasalanan kong lahat. Kailangan mabasa niya yung sulat sa tamang oras. Nangyari ang pinakahuling date namin ni Jihun sa isang coffee shop na pinangalan ng Morning. Nasa Uido ang coffee shop na yon. Nag-date kami noong March 25, 1998. Huwag ka nang malungkot. Ito nang last day ko bago ako umalis. Kaya di ka dapat malungkot. Ang weird ng pakiramdam ko. Sinabi ko naman sumama ka. Hindi madali ang mag-iisang radio talent, ha? At saka di ka pa sigurado kung kukunin ka nila. 3 taon lang naman ako doon. Mabilis lang yun. Basta hindi ako mapalagay. Huwag kang aalis. Huwag kang pupunta ron. Huwag kang mamamatay. Steven, patawarin mo ko. Kung hindi tayo nagkita sa loob ng 2 taon, ibig sabihin hindi tayo para sa isa't isa.
Anong kailangan nila? Sana handa kang makinig ng isang mahiwagang kwento. Magtitiwala ka ba sa akin? should be. So